Hi, and this is Ronald Corpus Official and welcome to my vlog. And for this content, for this video, ating pag-uusapan ang mga karaniwang pusa na ating nakikita sa loob man o labas ng ating bahay. Ano po ba ang kanilang maitutulong sa ating environment o sa atin mismo mga tao? So, meron ako ipapakitang pusa. So, ito yon. So, mukhang isang pusang gala o stray cats na nakaupo sa gilid ng kalsada malapit sa bakal na gate, kulay na gray-brown. Siya ay may tabby pattern o may guhit sa katawan at buntot. At medyo alerto ang hitsura, nakatingin diretso sa camera. Medyo payat din siya, posibleng naghahanap ng pagkain o sanay siya sa labas. Napansin ko rin na parang may konting cloudness o kakaiba sa kanyang mata na maaaring indikasyon ng eye issue. O halimbawa, nagkaroon po siya ng infection o injury. So, anong klaseng breed kaya ito? So, base sa kanyang itsura na nasa picture, ang pusa na ito ay isang domestic short hair o tinatawag na DSH na may tabby pattern. So, ano po ba ang ibig sabihin ng domestic short hair? Ang domestic short hair, hindi siya specific na pure breed like Persian o Siamese. Ito ay pinaka-common na pusa lalo na sa atin sa Pilipinas. So, meron siyang tabby pattern. So, pag sinabing tabby pattern, yung guhit niya o guhit-guhit sa katawan niya ay meron siyang stripes doon sa kanyang katawan at kanyang buntot. At meron siyang mukhang M na mark dyan sa noo. So, yun po ang ibig sabihin ng tabby pattern. So, ang features na napansin ko sa pusa ay meron siyang short hair o maiksi ang balahibo, gray-brown na may stripes o classy tabby look, and medium build. So, typical sa mga pusang gala o tinatawag na mixed breed. So, karamihan ng mga pusang nakikita sa kalsada ay tinatawag nating mixed breed. Kaya hindi sila categorize as pure breed, pero healthy sila. Pero alam niyo po ba, ang mga ganitong klaseng pusa ay healthy at sila po ay matitibay. So kahit maulan, maaraw, so hindi sila basta dapuan ng mga sakit. So hindi kamukha ng mga may mga breed. So they are siya yung madali siyang dapuan ng mga sakit. So, ang tanong, may swerteng dala po ba ang mga pusa? Yun yung tanong karamihan. So, kung ako ang tatanungin, so, oo, sa paniniwala ng iba, ay may swerteng dala po ang ating mga pusa. Depende na lang yan sa inyong paniniwala. So, una dyan ay, ang swerte ng dala sa atin, based on my analysis, ang mga pusa ay may swerteng dala dahil ito po sila ay nagtataboy ng mga insekto o katulad ng mga daga, kahit nga sa mga ahas. Takot po ang mga ahas sa mga pusa. Na-witness yan po natin na pag ang mga pusa nakikipaglaban sa mga ahas, ay talo po ang mga ahas dahil sa liksi. At kaya protektado po talaga tayo kung meron tayong mga pusa. So even ang dami kong pusa, I have 13 cats. So dahil lalo na kung ang bahay nyo ay nasa tabing bukid, so kailangan nyo po mag-alaga po ng pusa. So swerte po ang pusa dahil sila po ay territorial animal. So hindi nila hayaang meron pong lumalapit na ibang hayop sa atin. So, kaya sinasabi ko na may swerteng dala po ang ating mga pusa. Sinasabi rin iba na tinatawag na good luck o swerte ang pusa dahil pag merong dumating na ganitong klaseng pusa sa inyong pamamahay, ay may swerteng dala daw ito sa ating pamumuhay. Dahil meron daw darating na mga biyaya sa ating buhay. Pangalawang tinatawag na swerte ito dahil yun nga sinasabi ko kanina, na ito po ay ang ating mga pusa ay nagsisilbing protection sa ating bahay. Bukod sa nabanggit ko kanina na ang ating mga pusa ay nagtataboy ng mga insekto, sila po ay nanghuhuli ng mga daga sa ating pamamahay at especially na kung merong
mga ahas. Kasi lalo na kung ang iyong bahay ay malapit po sa bukid. So, tinataboy agad ng mga pusa dahil ang mga pusa, kilala sila as territorial animals. So, they do not allow na meron pong hahalong mga ibang hayop doon sa ating pamamahay. Kung ang nakagawian nila, sila lang talaga dapat ang nasa ating bahay. They do not allow any other animals like ahas. So, nagsisilbing proteksyon po ang ating mga pusa sa ating bahay. At ang panghuli ay, ang mga pusa ay nagbibigay po ng positive energy. So, sa pagiging kalmado ng ating mga pusa, nagbibigay po sila ng good vibes sa atin. So at the same time, pag meron po tayong mga alagang ganito, so nakakatulong siya sa atin para po ang tawag nito, nakaka-relax o nakakatanggal po ng stress yung ating mga alagang pusa. So, para sa akin naman, kahit ang anong breed o may breed man yan o wala, basta ang connection nyo doon sa pusa between you and doon sa alaga nyo, yun po ang nagkakapagbigay po saya sa atin. No matter kung ito po ay stray cats, no matter kung ito po ay may breed, so depende na lang po yun sa connection nyo between you and yung inyong alagang mga pusa. So kung ano man yung bonding nyo, yun po ang nagpapatibay at nagdala ng inyong swerte sa buhay. So, yung connection nyo between you and the pusa, para sa akin, yun yung pong mas importante. So, siya po ang nakapagbigay po ng relaxation, nakakapagtanggal ng stress sa inyo. So, yun isa sa mga nakakatulong po, yung connection o inyong bonding between alaga nyo. May breed man yan o wala. So, sila po ay may swerteng dala sa atin po. Yun lang. So, sana nakatulong tong video na to and welcome back to my YouTube channel. So, lagi ko pong sinasabi na kung hindi ka pa nakasubscribe ng aking YouTube channel, so please subscribe to my YouTube channel. And kung nagustuhan mo yung content na to, so paki-like. And kung ito po ay karapat dapat i-share, so i-share po natin para po sa kaalaman natin lahat. And mag-leave po kayo ng comment, any suggestion, opinion for the next vlog or additional information about this content, so don't hesitate to leave a comment. And pinaka-importante mga ka-official is, huwag niyong kalimutang i-click ang aking notification bell para updated kayo sa lahat ng video na gagawin ko dito sa YouTube. Nagpapasalamat din po ako ng buong-buo sa inyong walang sawang suporta ng aking YouTube channel. I love you all and bye-bye.